Mga kabayan, maiinis ka talaga at manghihinayang pag ganito ang makikita mo sa daanan. Ang kalsada na napakaganda pa, at wala pang sira, binubutas na at tinitibag upang palitan ng bago. Yung mga daanan na nasa labas ng bayan na hindi pa na semento, at palaging ginagamit ng mga magsasaka, hindi nila inaayos. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Sikat ito ngayon ang pagsisira ng mga kalsada, na kahit maayos pa, sinisira na upang palitan. Ang mga gawain na ganito, hindi lang nagsasayang ng pera ng gobyerno, nakakaperhuwisyo din sa mga tao. Ang bagal pa naman nila gawin, kahit maiksi lang, halos umaabot ng 1 buwan bago matapos. Kaya minsan naging dahilan pa ito ng aksidente, at pahirap din ito sa mga motorista, kung saan pinagmumulan ito ng heavy traffic. Ang ganitong gawain ay tinatawag na road reblocking projects ng Department of Public Works and Highways, or DPWH. Dahil sa marami ng mga video na kumakalat sa mga media platform, at paulit-ulit na reklamo ng mga tao tungkol dito. Ang DPWH Secretary na si Vince Dizon ay sinuspinde ang ganitong proyekto ng DPWH sa buong Pilipinas, noong October 10, 2025. Matutuwa kayo dito kasi kayo, marami nang rinireklamo dito in the past. And this is with regard to reblocking. Reblocking. I-explain ko anong reblocking. Kasi ito talaga, kinakagalit to ng lahat ng mga kababayan natin. At naririnig ko na to, elementary pa lang ako. Okay? Simula pa lang na nagkaroon ako ng isip, naririnig ko na to. At sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ba merong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit. Hindi ba? Di ba usong-uso yan? All over the country yan. At ang dami ko nakikita dyan sa mga kababayan natin. No? Kahit tayo, no? Lumaki tayo. Yan ay naririnig natin. Dekada na natin naririnig yan, di ba? Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman, para lang gawin ulit. Diba? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Diba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. No? Pinapasuspend ko, and gagawa ako ng bagong department order on reblocking. Kasi tinanong ko yan dito. In-explain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang i-reblock. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So, I want that to be clear. And I want that in a form of a DO, department order, na transparent. Para yung mga kababayan natin, alam nila kung bakit sinisira yun. No? Dahil delikado na, o sira na sa ilalim, o whatever. Pero in the meantime, suspended muna. At meron na akong dalawa na example na ginawa. Si Visor, ito, sa Bukawi, Bulacan to, ayan. Tingnan nyo yung kalye. May problema ba yan sa tingin ninyo? Ako, wala naman ako sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to, at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Anyway, pinatigil ko na yan. And, ito din, nag-report sa akin si Mayor Myla Ting. Nagpapasalamat ako kay Mayor Ting. By the way, nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin sa Visor. Isa naman, si Mayor Myla Ting ng Tuguegarao, ayan na naman. May pinakita siya sa atin na ayan, sinisira na naman. Sinisimulan na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kalye, okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. No? So, sa mga kababayan natin, alam ko, marami sa inyo, galit na galit dito. Di ba? Lalong-lalo na, nung bata ako, naririnig ko yung reblocking, pagpapagapit yung eleksyon, Maraming nagtitibag, di ba? So, i-report nyo lang po sa amin. At
issue na po ako ng suspension order kapag sila hindi sumunod yung mga DE na yan. Again, pasensyahan tayo, no? Bakit? Kung ano, no? Meron lang isang exception lang, yung sa maintenance works. Ibig sabihin nun, yung sira na talaga yon. Ibig sabihin, kung sira talaga, okay, i-reblock mo. Kasi kasama sa maintenance eh. Pero, kung hindi sira, kamukha nung nakikita nyo dito sa Bulacan, saka sa Tuguegarao, aba, bawal muna yan. Kaya magandang balita ito, dahil suspendido na ang reblocking project ng DPWH, dapat magkaroon na sila ng mga patakaran, na kung maliit lang ang sira ng kalsada, dapat i-repair lang muna nila, at kung talagang malaki na ang sira at hindi na safe, tsaka palang nila bongkalin at palitan ng bago, sana hindi na ito maulit para hindi na tayo makakita ng nakakahinayang at nakakainis na proyekto, dapat magbago na sila at ayusin na nila ang kanilang trabaho, para naman maging maayos ang pamumuhay ng mga tao. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.